Ika-32 kabanata, ang nakaraan. Nakahawak siya kay Irene na dahan-daang tumatayong sinasabi na rin, napakabait mo. Kung ako ang nasa kalagayan mo, magagalit na siguro ako na dinala kita sa bundok at muntik ka pang mapatay ng ahas. Ako ang dapat humingi ng tawad, sa gwardya, at sayo, Rin. May luha siya sa gilid ng mata na tumingin sa kanyang sinasabi na pero ginawa mo yun para iligtas ang ibon. Dagdag pa niya sa isip na makikita ang mata niyang luhaan na nakakapit sa balikat niya na kung hindi lang ako walang silbi. Hindi sana nasaktan si Yeonbi, o kahit sino na nagpoprotekta sa akin. Sa pagpapatuloy, huminga ng malalim siya na sinabi niya kay Irene na siya nga pala. Iniisip ko kung ayos lang kaya ang mga inakay na ibon. Tumingin siya sa ibaba na sinabi niya na pupuntahan ko para tingnan sila. Nakita niya ang kamay ni Irene. Hinawakan niya ito na sinabi sa kanya na paano naging ganito ang kamay mo. Siguradong masakit yan. Tumugo naman siya na wala lang ito. Dagdag pa niya na mabilis na itinago ang kamay na sinabi sa kanya na kahit kaunti. Hindi ako nasaktan, kaya pupuntahan ko para tingnan kung ayos lang ang inakay na ibon. Mas nag-aalala pa nga ako sa iyo, alam mo? Na sinabi naman niya habang gumigiwang siya na aray ko. Kung ganun, sabay na tayong pumunta. Kaunting pilay lang ito, kaya ko pang gumalaw. Na napasabi pa siya sa isip na masakit talaga ang katawan ko. Mamamatay na ba ako? Tumuro siya sa gilid na sinabi pa niya na gusto ko itong makita mismo. Kahit patay na ang bagay na yun, ayokong manatili sa tabi nito. Biglang nagtaka siya nang makita niya na gumalaw ang malaking ahas. Sa hindi inaasahan, biglang tumayo ito na agad na itinulak si Rin. Napasabi si Irene sa kanya na Yeonbi. Nananlaki ang mga mata niya nang makita niya ang ahas. Nasinigaw niya na Yeonbi na malapit ang muka ng ahas sa kanya. Mabilis siyang lumingon dito na agad na may ibinato. Ngunit ang pangil ng ahas ay dumaplis sa kanyang likuran. Napangiwi siya ng muka habang pabagsak sa lupa kasabay ng pagtapon niya ng kanyang kutsilyo sa ahas. Tinamaan sa mata ang ahas na makikita ang pagtalsik ng dugo mula rito. Pagkatanggal ng kutsilyo sa mata ng ahas ay nagwala ito. Na siya naman ay tumalbog-talbog sa lupa papalayo. Nang makita ito ni Irene na mutla siya na naging blanko ang mga tingin. Na makikita ang kanyang bibig na halos hindi makapagsalita nang makita niya ang nangyari kay Yeonbi. Nakahandusay siya sa lupa na halos wala ng buhay ang kanyang mga mata na nagsusuka ng dugo. Nakatitig lang siya na wala ng lakas upang magsalita. Nakatingin siya sa kanyang nanginginig na kamay na unti-unti na itong pumipikit. Mabilis namang nilapitan siya ni Irene na sinisigaw na Yeonbi. Niyakap niya ito na malakas na umiiyak. At pagkatapos mabilis siyang napalingon nang napapakinggan niya ang pagsitsit ng ahas. Na napasabi siya ng mahina na hindi ito maari. Habang papalapit ang ahas sa kanila hinahatak naman niya si Yeonbi paatras na sinabi pa niya ng mahina na hindi, huwag. At ilang sandali pa ibinuka nito ang kanyang napakalaking bibig na handa na silang kainin. Mabilis namang tinapon niya si Yeonbi na nakapikit na sinabi sa isip na hindi ko hahayaan na kainin mo si Yeonbi. Na isang tela ang makikita sa itaas nila na haarang sa malaking ahas. Bumagsak si Yeonbi sa lupa habang dumadaing ng sakit. At pagkatapos isang malakas na pagtama ang mapapakinggan. Na napalingon naman si Irene dito. Ito pala ay ang kanyang master na malakas na sinipa ang ahas. Mula sa ginawa niyang sipa ay tila nabasag ang ahas. Napasigaw ang ahas sa sakit na makikita ang lason sa mga pangil nito na nagtutulo. Habang malaks na hinampes nito ang kanyang buntot. Madali lang naman itong naiwasan ng kanyang master, na tinitigan nito ng seryoso ang malaking ahas. At pagkatapos ay hinarang niya lang ng palad ang kasunod na atake ng ahas sa kanya. Bumawi ang kanyang master na sinampal ng kanyang palad na gawa sa enerhiya. Na makikita ang malakas. Na puwersa na umiikot sa kanyang master dahilan ng pag-ikot din ng ahas. Na makikita ang balat ng ahas na matigas ay lamambat na tila alon. Napahawak sa bibig si Irene na hindi makapaniwala na nakaligtas sila. At pagkatapos ay may madilim na ekspresyon ng muka ang kanyang master habang sinasabi kay Yeonbi na ito. Itong tanga at pasaway na bata. Sinigaw pa ng kanyang master sa kanya na tumigil ka na sa paggawa ng mga kalokohan. Dagdag pa niya na ikinangiwi ng mukha ni Irene na alam mo na dapat ang limitasyon mo. Kaya bakit ka pa nakikipaglaban sa ganyang hayop? Na napasabi naman si Irene na ang taong yon. Nakatingin kay Yeonbi.
Humarap ang kanyang master sa kanya na sinigaw pa nito na ha. Nagkukunwari kang patay, tumayo ka na dyan bago pa kita bugbugin. Nagtatakang napatingin naman ang kanyang master kay Irene nang mabilis na papunta siya kay Yeonbi. Niyakap niya si Yeonbi na hinarang ang kanyang kamay na umiiyak na sinabi na pakiusap, huwag mong saktan si Yeonbi. Pakiusap, lumayo ka. Nagtatakang nakatingin sa kanila ang kanyang master na napataas ng kilay. Nagulat ito nang may mapansin siya. Agad na lumapit siya kay Yeonbi at sinira ang damit. Sinuntok naman ni Irene ang kamay ng kanyang master habang umiiyak ito na nakapikit. Napangiwi ng mukha ito nang makita niya ang katawan ng kanyang disipulo ay kumakalat ang lason sa katawan niya. Napatingin din si Irene dito habang umiiyak. Na makikita naman ang grupo ni Namgang Jin na mabilis na tumatakbo papunta sa kanila. Habang tumatakbo sinigaw ng kasama niya na doon. Dagdag pa niya sa isip na buwisit. Tumakbo kami agad pagkatanggap ko ng emergency call. Pumasok sila sa damuhan na sinasabi pa niya sa isip na sana hindi pa kami huli. At pagkatapos sinigaw niya na miss. Kinuha ng kanyang master ang malaking ahas na nilalapit niya sa kanila. Napatingin naman si Irene dito na nagtataka. Pagkadadating naman ng grupo ni Namgang Jin sa lugar nagulat ito na agad na bumunot ng espada na mapapakinggan ang tunog nito. Habang hinahatak ang ahas, napalingon naman ang kanyang master sa grupo ni Namgang Jin na may nakasalubong na kilay. At lumipat ang eksena sa bahay na ito. Nanatili pa din ang papel at panulat sa sahig. Na makikita na malapit nang lumubog ang araw. Na ito ay nakatingin pa din sa ibaba kung nasaan ang papel. Hanggang sa sumapit na ang gabi. Napatuloy lang itong nakatingin sa malayo na tila malalim ang iniisip. At pagkatapos ay napapikit siyang napatungo. At pagkatapos ay tumayo na ito na iniwan niya ang papel at brush sa sahig. At ilang sandali pa ay naglakad na ito papalayo. Sumimoy ang hangin na nililipa rin ang papel. At pagkatapos ay pamatak ang ulan na malapit nang lumabas ang papel na inihipan ng hangin. At nang makalabas na ito napatakan ito ng napakaraming ulan. At dito na po nagtatapos ang 32 kabanta. Ika-33 kabanata, ang nakaraan. Mabilis na tumatagbo ang grupo ni Namgang Jin sinusundan ng ibon. Sinabi ng isa sa kanya na doon. Na sinabi naman niya sa kanyang isip na buwisit. Tumakbo kami agad pagkatanggap ko ng emergency call. Sinabi pa niya habang dumadaan sa damuhan na sana hindi pa kami huli. At pagkatapos sinigaw niya na miss. Dala naman ng kanyang master ang malaking ahas papalapit sa kanila. Na ikinagulat ni Irene nang makita ito. At nang makarating na ang grupo ni Namgang Jin nagulat ito na agad na napahunot ng espada. Mabilis namang napatingin sa kanila ang master ni Yeonbi na may magkasalubong na mga kilay. Sa pagpapatuloy, kwento ni Namgang Jin habang makikita ang kanyang master hawak ang malaking ahas na noong una, yung matandang lalaki ay may dalang dambuhalang ahas, iniisip namin na gagamit siya ng kung anong mahika, kaya mabilis namin siyang inatake ng patago. Dagdag pa niya na pero, bago pa lang kami magkakadikit, ramdam na namin na may mali talaga. Yung lalaking yun, iniunat ang kamay at bahagyang pinyunas. Pero parang, tinataboy lang niya ang isang nakakainis na langaw. Sinabi pa niya na wala siyang kahit anong intensyon na hamarang o umatake. At kung may alam siya tungkol sa martial arts, walang sino man ang gagawa ng ganun. Sa puntong yun, napagtanto ko at sinubukan kong ihinto ang pag-atake ko. Makikita ang kwartong ito na tumugon sa kanya ang kanyang kausap na hindi ko alam sa'yo. Pero mahirap na para sa ibang miyembro na bawiin ang kanilang atake, di ba? Napahawak ito sa kanyang ulo na sinabi pa na kaya ang kawawang matandang lalaki na wala ang buhay niya. Kung ganun, ano ang dahilan kung bakit nasaktan ang tauhan mo? Tumugon si Namgang Jin na nakapikit na sinabi na yon ay, na naalala niya ang nangyari na sinabi niya na yung pagwasiwas ng kamay na parang nagpapalayas lang ng langaw. Talagang nagpapalipad sa aming lahat. Dagdag pa niya na napahawak sa lupa na nakangiwi ang muka na hindi niya nga intensyon na patayin. Kami, pero sa sobrang lakas ng kapangyarihan noon, lahat kami, pati ako, ay nasaktan. Nag-aalalang sinabi naman ng ama ni Irene na ibang klase talaga ang martial art na yun. Nakakagulat ang lakas mula sa simpleng pagwasiwas lang ng kamay niya. Dagdag pa niya na ang Yang Jiang at Yun Jiang ay parehong naglalabas ng lakas mula sa kanilang palad, at kahit gamitin pa ang Guan at Sudo ay hindi magagawang maglabas ng lakas mula sa likod ng kamay.
Ang Yangjang at Yumjang. Ang Yangjang ay isang martial art na gamit ang bukas na palad. Ang Yumjang naman ay martial art na magkadikit ang mga daliri. Napahawak ito sa kanyang baba na sinabi pa na ang pagkakaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan mula sa simpleng galaw ng kamay ay nangangahulugan na isa siyang dakilang master. May gamit bang sandata ang taong yun? Tumugon sa kanya si Namgang Jin na hindi ko masabi kung nagtago siya ng kahit anong sandata, pero mukhang wala naman siyang dala. Tinanong pa ng ama ni Irene na paano naman ang paraan niya ng paglalakad. Tumugon siya na makikita ang kanyang master na mabilis na gumalaw na pagkalapag ko matapos ang pagwasiwas niya ng kamay. Siya ay nasa bata, na ibinubuhos ang dugo ng ahas sa bibig ng bata. Isang segundo lang na naalis ang tingin ko sa kanya, pero hindi ko man lang nakita ang kahit anong galaw niya habang buhat-buhat ang dambuhalang ahas. Na sinabi ng ama ni Irene na ang galing nun. At ang dahilan kung bakit niya ibinuhos ang dugo ng ahas sa bibig niya ay na hindi niya ito tinuloy. Na sinabi niya habang naalala na lumapit siya sa master ni Yonbi na sumuntok sa palad na oo, mukhang para yun sa pag-alis ng lason. Mukhang nasugatan siya habang pinoprotektahan ang aming binibini. Sa puntong yun, napagtanto ko na kung ano na ang nangyayari. Na sinabi pa niya sa master ni Yonbi na ito ay napalingon na nagpakita kami ng kabastusan dahil sa aming hindi pagkakaunawaan dala ng aming pagmamadali. Sinabi pa ni Namgang Jin sa master ni Yonbi na nakatingin ito ng matalim sa kanya na gagawin namin ang lahat para magamot si Hyunbi, kaya pakiusap, humingi na ako ng tawad sa kanya. Dagdag pa niya na pero, tumalikod siya nang hindi nagsasalita, na ikinagulat naman ito ni Irene, na nakatingin sa kanila habang umiiyak, na sinabi pa ni Namgang Jin na sila ay naglaho na parang bula. Hinanap ni Irene sila habang lumuluhang sinabi na Yonbi asaan ka na. Na sinabi pa ni Namgang Jin sa ama ni Irene na para sundan siya. Tinangka ng dalaga na humabol, pero mukhang mahihirapan kaming hanapin siya. Na naiwang nakatayo si Irene na nag-iisa, na makikita ang mukha nitong luhaan. Na bigla na lang itong napaupo na umatungal ng iyak, habang gusto sana ni Namgang Jin itong pakalmayin. Pagkatapos huminga ng malalim ang ama ni Irene na nakapikit na sinabi na kaya pala. Kung hinabol mo siya sa ganung sitwasyon, malamang lalo lang lalala ang mga bagay-bagay. Tinotak-tak ng daliri niya ang lamesa na sinabi pa na ang mahiwagang lalaking yun ay tiyak na master ni Yonbi. Inilagay pa natin ang kanyang mahusay na alagad sa napakadelikadong kalagayan at nakagawa pa tayo ng walang galang na kilos. Dagdag pa niya na may utang na loob tayo sa kanilang dalawa. Na tumugon sa kanya si Namgang Jin na iniyuko ang ulo na kasalanan ko ang lahat ng ito. Napahawak sa baba ito na sinabi niya na hindi naman. Natapos lang ito ng ganito, salamat sa iyo. Pero sa tingin ko, nagkaroon tayo ng alitan sa kanila, gusto kong humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagdala ng isang kilalang manggagamot o gamot, pero tatanggapin kaya nila yon. Dagdag pa niya habang makikita ang malaking puno na pinamumuguran ng lawin na mukhang malapit lang ang tinitirhan nila doon. Kaya hahanapin mo kung saan sila nakatira. Kailangan mong mag-ingat, kahit sa sitwasyong yon, ni isang salita ay hindi siya nagsabi at umalis lang. Parang ayaw niyang may lumapit sa kanya. Dagdag pa niya na base sa anyo ng kanyang panloob na enerhiya para buhatin ang dambuhalang ahas, at ang napakalakas na puwersa mula sa isang galaw ng kamay, pati na rin ang bilis ng kanyang kilos, mukhang isa siya sa mga pinakamagagaling na maestro na gumagamit ng Jiang o Guan na sining pandigma. At tugma ito sa pambihirang kilos ng bata, sa kanyang galaw ng kamay, at sa kanyang kontrol sa tunog ng kampanilya sa kanyang pulsuhan habang nasa entablado. Sa totoo lang, naisip ko kung anong klaseng master ang magpapasampa sa kanyang batang disipulo sa entablado ng isang tavern. At ang perang ginagastos para sa kanya ay hindi maliit. Pero base sa paninirahan niya sa bundok, hindi alak o pera ang dahilan, na ang ibig sabihin ay ang tanging makukuha niya ay ang impormasyon at karanasan sa tavern. Mukhang gusto niyang hayaang maabsorb niya ang mga impormasyong umiikot sa tavern at iba't ibang uri ng karanasan. Baka sinusubukan niyang papuntahin ang alagad niya para sa isang misyon, o para kumuha ng impormasyon para sa sarili niya. Dagdag pa niya habang nakatingin sa gilid si Namgang Jin na tila hindi naniniwala sa sinasabi nito na ang mga taong nakamaster ng Jiang o Guan martial art ay sensitibo at likas na maingat. At malamang na marami siyang karanasan o kwento sa buhay. Na napasabi ng mahina si Namgang Jin na ganun ba ang pakiramdam na nakuha mo mula sa taong yun.
Dagdag pa ng ama ni Irene sa kanya habang naiisip ni Namgongjin ang master niya na nakatingin ng matalim na lalo na dahil ayaw niyang makipag-ugnayan sa iba. Alamin mo lang kung nasaan siya at huwag mo siyang lapitan. Na may nanlulumong mukha itong sinabi ng mahina na tama, ganun nga siya. At pagkatapos sinabi niya sa ama ni Irene na oo. Tatandaan ko yan, na naiisip pa nito ang lalaking kinain ng ahas na sinabi niya na at Juan Ilba ang pangalan niya. Mas mabuti kung maibabalik natin ang katawan niya. Dagdag pa niya na nais ko ring iparating ang aking dalamhati pati na ang gantimpala mula sa angkan, kaya kung may anumang tungkol sa pamilya niya, pakiusap, sabihin mo sa akin. Tumugon sa kanya si Namgongjin na may kapatid na lalaki at ina siya, pero pareho silang pumanaw dahil sa sakit. At ang binibini, sinisisi pa rin ang sarili niya sa nangyari. Napahawak sa kanyang ulo ito na sinabi niya na oo. Hindi akma ang salitang sisi. Hindi ko alam na ganoon karaming luha ang nasa maliit niyang katawan. Dagdag pa niya na makikita ang kwarto na naipahiga ko lang siya matapos siyang himatayin sa sobrang iyak. Nag-aalala ako na baka paggising niya, magsimula na naman siyang umiyak. At sa kwartong ito mapapakinggan ang hikbi ni Irene, na makikita na hawak niya ang isang inakay ng lawin na nakahiga sa tela. Na naiisip pa niya noong kinuha ito ni Namgongjin na napailing ng ulong sinasabi na nasira ang pugad dahil sa pagkabigla. Isa lang ang buhay at ang iba ay, na hindi na niya ito itinuloy. Na makikita si Irene na hawak ang inakay na lawin habang umiiyak na binuksan niya ang kulungan. Sa sinabi pa niya sa isip na ngayon, siya na lang ang natira. Ako ang dapat magligtas sa kanya. Makikita ang inukit niyang kahoy sa kulungan. Na naalala pa niya siya na napasabi na Yeonbi. Na naalala niya rin noong bumagsak siya sa lupa na duguan. Napaiyak siya na sinabi na ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Na makikita ang labas ng kanilang tinutuluyan na mapapakinggan ang pagatungal niya ng malakas. At pagkatapos makikita ang mga guhit na ito na paikat na isang boses ang nagsasalitang sinasabi na hanggal ka talaga. Tigilan mo na ang paggawa ng mga kalokohang ganyan. Napasabi naman siya na tila isang aninong puti na ito ba ang boses ng master ko? Sinabi pa sa kanya nito na bakit hindi mo alam ang limitasyon mo at nakipaglaban ka pa sa bagay na yon. Gusto mo bang baliin ko ang binti mo? Naiinis siya at sinabi habang nakatikom ng mahigpit ang kamao na ano bang sinasabi mo sa disipulo mong muntik ng mamatay. Ako rin ay nagsisisi. Dagdag pa niya na kung ako'y mabubuhay muli, tiyak na. Sisiguraduhin ko na dodoblehin ang pagsisiguro na patay na ang hayop na ahas iyon. Na makikita ang kanyang puting anino ay unti-unti nang nawawala. Mula sa kadiliman sinasabi pa ng kanyang master sa kanya na magising ka, gago ka. Ikaw, hindi ka pwedeng mamatay ng ganito. Hindi ka pwedeng mamatay. Huwag kang mamatay. Napalingon siya na may hawak na stick sa dulo ay ang kanyang mga binalot na damit sinabi niya na akala ko tahimik na rin sa wakas. Nalulungkot ka na ba ngayon? Dapat kasi tinrato mo akong mabuti habang buhay pa ako. Makikita ang mukha niyang naiinis na sinabi pa sa kanya ng kanyang master na buwisit ka. Hindi ka pwedeng mamatay nang wala ang pahintulot ko. Marami ka pang gawain na gagawin. Napasabi naman siya na trabaho? Ayun na nga, kalungkutan kuno, kunwari lang. Hayaan mo na lang akong mamatay kung gusto ko. Kahit wala naman talaga akong balak mamatay. Dagdag pa niyang sinabi habang nakapikit na naging maayos kaya si Rin. Dagdag pa niya na kapag namatay ako, magiging multo ako. Tapos guguluhin ko si Master. Sinigaw pa sa kanya ng kanyang master na hayop ka. Imulat mo ang mga mata mo. Kung wala ka rito, sino ang magpapakain sa akin? Magising ka at magtrabaho, kailangan mong kumita ng pera. Kung mamamatay ka ng ganito, susundan kita at pagsisisihan mo yan ng libu-libong beses. Kinilabutan siya na napasabi na hindi pwede yan. Pakiusap, kalimutan mo na ako. At ayusin mo ang sarili mo, ayokong magkita tayo sa kabilang buhay. Makikita ang mukha niyang napatingin habang sinabi pa ng kanyang master na gusto mo bang pagtrabahuhin kita sa susunod na 10,000 taon ha? Kung hindi ka babangon ngayon din, mas paghihirapin pa kita. Doble ng ginagawa mo ngayon. Na napasabi naman siya na hindi. Biglang isang liwanag ang tumama sa kanyang noo. Na ang mga mata niya ay unti-unting iminumulat. Tumingin siya sa gilid na sinabi ng kanyang master na ikaw. Na may nag-aalalang muka ang kanyang master na sinabi pa na sa wakas gising ka na. At dito na po nagtatapos ang ika-33 kabanata.